Mga kapuso, napako na ang pangakong kapalit sa nawalang kabuhayan ng ilang magsasaka na apektado sa konstruksyon ng North-South Commuter Railway Extension sa Calamba, Laguna. Idinulog yan sa inyong Kapuso Action Man. Nabuhay sa pagsasaka ang pamilya ni Susana Garcia na taga-barangay Banlik sa Calamba, Laguna. Pero ang ilang tulad nilang magsasaka at tenant ng lupa nawala na raw ng kabuhayan nang magsimula ang konstruksyon ng proyektong North-South Commuter Railway Extension noong 2020. Nangako raw sa kanila ang Department of Transportation ng kapalit na livelihood program. Ang nasakop na taniman namin ay nakuha nila na ang kabuhayan namin ay papalitan ang pagka ng sabi nila sa livelihood. Pero yung sinabi nilang yun ay nawalang saysay. Ang hinahabol na lang namin dito ay yung mga pangako ng DOTR na kapalit ng aming hanap buhay. Taon-taon daw silang inaabisuhan ng DOTR na magsisimula na ang livelihood program pero Nag-meeting kami ng 2020. Sabi nila December. Lumipas naging 2021. Sabi nila June. Lumipas na naman ang taon. Sabi nila October. Ngayon ay 2025 na po. Ang sabi nila hindi na raw aabutin ng October. Ano na pong buwan kami ngayon? Naghihintay pa rin kami. Yung kaunting maibibigay sa amin na kabuhayan, makakatulong ito. dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa DOTR. Ayon sa DOTR, nakipagpulong sila sa mga agricultural tenant nitong Setyembre. Nadagdagan daw sila ng documentary requirements para maproseso ang kanilang eligibility sa Livelihood Restoration Program na bahagi ng Resettlement Action Plan. Ayon sa ahensya, bahagi ng programa ang skills training at capacity building initiatives para makatulong sa magiging alternatibong pangkabuhayan. Makakatanggap din sila ng kaukulang cash assistance packages at financial assistance. Sabi ng DOTR, ngayong taon nila maibibigay ang livelihood assistance sa sandaling maipasa na lahat ng hinihinging requirements. Nakapagpasa na ang mga kaukulang dokumento sa DOTR ang pamilya Garcia. Malaking bagay na po ito na makararating sa aming mga hinaing sa DOTR. Tututukan namin ang sumbong na ito. Nakipag-ugnayan din tayo sa lokal na pamahalaan ng Calamba na nangakong tutulong sa mga apektadong pamilya. Para naman sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Mga kapuso, ilang taon ang fully paid ang balanse pero hindi pa rin na ibabalik sa isang pamilya ang isinanla nilang titulo ng lupa sa bangko. Idinulog nila yan sa inyong Kapuso Action Man. Taong 2006 na isanla sa isang bangko ang 1,500 metro kwadradong lote ng bayaw ni Apolonio sa Santiago, Isabela. Sa halagang 60,000 piso, ito'y para mapondohan ang pagsasaka ng pamilya noon. Makaraan ng 3 taon, nagsara umano ang bangko kaya sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na nila binayaran ang balanse Setyembre 2009. Wala naman ang utang yon. So pagdating ng i-follow up namin, itong 2024, nasa PDIC na pala yung titulo. Pero sumbong ng pamilya, hanggang ngayon hindi pa rin na ibabalik ang naprenda nilang titulo. Tinanong ko po sa PDIC kung sino mag-aasikaso yung mga papeles na yun. Ang sagot naman po nila sa akin, sila na daw po ang bahalang kumuha nun. Sana mapabilis po yung proseso na makuha namin yung titulo ng bayaw. Sumangguni ang inyong Kapuso Action Man sa isang abogado. Ipinaliwanag niya ang papel ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Philippine Deposit Insurance Corporation sa pagkakataong magsasara ang isang bangko. Ang BSP kasi or yung Bangko Sentral ng Pilipinas kasi is just a regulatory body regulating yung mga financial institutions natin like banks and quasi-banks. Pag ang isang bangko kasi ay nagsasara, ang namamahala na dito is not the BSP but the PDIC. Yan yung nag-a-act as the receiver or the liquidator. So pati ang mga records ng mga bangko na nagsara
ay naililipat ngayon sa PDIC. So kung naimprenda ng ating taga-Dulog yung kanyang titulo doon sa bangkong nagsara, then definitely it should be with the PDIC now kasi yan ang nagiging receiver eh. Ayon sa Philippine Deposit Insurance Corporation, taong 2011, nag-abiso sa kanila ang Bangko Sentral ng Pilipinas hinggil sa full payment at pwede na raw maibalik sa pamilya ang titulo. Pero nitong 2024 lamang muling nag-follow up sa kanilang opisina ang pamilya dahil diyan natagalan umano ang PDIC na ma-retrieve ang titulo. Umuwi na agad sa Isabela nung nabayaran namin. 2024 na lang po kami nag-follow up ulit. Sa ngayon ay naibalik na ang titulo sa pamilya. Malaking pagpapasalamat ko po kay Sir Emil Sumangil. Sana marami pa siyang matulungan.